Isang batang babae ang pumunta sa kanyang Sunday school at nawala ng walang bakas. Hinanap siya ng pulis at daan-daang volunteers sa lahat ng dako ngunit hindi siya natagpuan. Ang misteryong ito ay nanatiling hindi nalutas sa loob ng 48 years hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Hey everyone! Gusto ko lang maglaan ng sandali para magpasalamat ng malaki sa inyong lahat na nanonood at nagsusubscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin. Bawat like, comment at share ay tumutulong sa paglago ng ating komunidad at hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Kung matagal ka ng subscriber o bago ka pa lang sa channel, I appreciate each and every one of you. Gusto ko ring magbigay ng shoutout sa ating mga subscriber mula sa UK, Nita Castañeda, mula sa Hong Kong, Rosemary Biagtan, kay Eunice Estrada, Marlene Bautista, Loy Valiente, at kay Mary Ann de la Cruz. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Gretchen Harrington ay ipinanganak noong June 13, 1967 sa Pennsylvania. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid na babae. Pagkatapos ng kanyang kapanganakan, lumipat ang pamilya sa maliit na bayan ng Bumo. Ang kanyang ama, na isang pastor, ay nagkaroon ng trabaho sa lokal na simbahan. Agad na minahal ni Gretchen ang bayan na ito. Marami siyang oras na ginugol sa labas, kasama ang kanyang mga kapatid at bagong kaibigan. Ang Broal ay isang ligtas na lugar, kaya't hindi natatakot ang mga magulang na hayaang maglaro ang kanilang mga anak sa labas hanggang sa gabi. Sa mayamang kalikasan at malapit na komunidad, ang lugar na ito ay parang paraiso para sa mga bata. Lumaki si Gretchen sa isang relihiyosong pamilya at madalas siyang nasa simbahan ng kanyang ama. Siya rin ay mahusay sa Sunday school at palaging nakakakuha ng mataas na grado. Umaga ng August 15, 1975, noong si Gretchen ay 8 years old, sabik na naghihintay ang kanyang pamilya sa pagdating ng kanyang ina at bagong silang nakapatid mula sa ospital. Gusto rin sanang maghintay ni Gretchen para sa kanila, ngunit hinikayat siya ng kanyang ama na huwag palampasin ang Sunday school upang mapanatili ang kanyang perpektong grado. Bagaman nag-aatubili, pumayag siya, kinuha ang kanyang Biblia at nagpunta sa simbahan. Karaniwan siyang naglalakad papunta roon kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid, ngunit pareho silang nanatili sa bahay noong umagang iyon. Hindi natatakot si Gretchen na maglakad mag-isa dahil ang simbahan ay wala pang 1 milya ang layo, mga 8 minutong lakad mula sa kanilang bahay. Ang mga aralin sa Sunday School ay binubuo ng 2 bahagi. Una, nagtitipon ang mga bata sa Trinity Church at pagkatapos ng halos 1 oras at kalahati, ang ilan sa kanila ay pumupunta sa simbahan ng ama ni Gretchen. Ngunit bandang 11:30, nang dumating ang mga bata sa pangalawang simbahan, napansin ng ama ni Gretchen na wala ang kanyang anak. Nagtaka siya dahil ang mga bata ay dinala bilang isang grupo. Inisip niyang baka nanatili si Gretchen sa kabilang simbahan kaya tumawag siya roon. Ang sumagot sa tawag ay ang asawa ng pastor na si David na nagtuturo sa Sunday School. Sinabi niyang wala roon si Gretchen at ipinaalam sa kanyang asawa ang nangyayari. Nagulat si David dahil hindi dumalo si Gretchen sa kanyang klase noong umagang iyon. Agad na nag-alala ang kanyang ama. Hiniling niya kay David na tumawag sa pulis at nagsimulang maghanap sa kanyang anak. Nagmaneho ang ama sa ruta sa pagitan ng mga simbahan. Sinuri ang iba pang mga kalye sa paligid, ngunit hindi niya natagpuan si Gretchen. Nakipag-ugnayan din siya sa mga magulang ng mga kaibigan ni Gretchen. Umaasang baka nagpasya siyang makipaglaro sa kanila, ngunit lahat sila ay nasa simbahan o bahay. Ang matalik na kaibigan ni Gretchen, ang anak ni David, ay hindi rin siya nakita buong araw. Agad na nagsimula ang pulis sa paghahanap. Nang kumalat ang balita ng pagkawala ni Gretchen sa bayan, daan-daang volunteer ang mabilis na sumali. Halos lahat ng lokal na residente ay kilala ang ama ni Gretchen dahil regular silang dumadalo sa kanyang simbahan, kaya't lahat sila ay nais tumulong. Kasama ang mga volunteer, naghanap ang mga pulis sa buong bayan, pagkatapos ay sinimulan nilang saliksikin ang maraming kagubatan at pampang ng ilog. Isang helicopter ng pulis ang ipinadala rin upang tumulong sa pag-scan ng lugar mula sa itaas. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang gabi ngunit walang resulta. Kinabukasan, mas marami pang volunteer ang sumali.
Gumawa ang pulis ng mga flyer na may larawan ni Gretchen at impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala na ipinaskil sa mga kalsada at ipinamahagi sa mga dumadaang motorista. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi lamang nabigo ang pulis na mahanap si Gretchen, kundi hindi rin nila matukoy kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, wala silang natagpo ang makabuluhang lead at nanatiling hindi alam ang kapalaran ni Gretchen. Ang kanyang pagkawala ay naging mabigat na dagok sa lokal na komunidad. Sanay ang mga tao na hayaang maglibot ang kanilang mga anak sa mga kalye mula sa murang edad at wala pang ganitong nangyari noon. Ang mga bata ay maaaring gumugol ng oras sa paglalakad sa kagubatan, paglangoy sa ilog nang walang kasamang matanda at hindi nag-aalala ang kanilang mga magulang. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nagbago. Ang katotohanang walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Gretchen ay nagdagdag lamang sa kanilang takot. Pinag-usapan ng mga tao ang iba't ibang teorya. Ang ilan ay nag-isip na baka tumakas siya mula sa bahay. Ang iba naman ay naniniwalang nagpunta siya sa ilog at nalunod. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na teorya ay may kumuha sa kanya. Tumigil ang mga magulang sa pagpapalabas ng kanilang mga anak nang walang kasama. Isang lokal na babae pa nga ang naggupit ng mahabang buhok ng kanyang anak na babae upang magmukha siyang lalaki. Ang dating ligtas at mapayapang bayan ay biglang naging lugar ng kawalan ng katiyakan at takot. Tinanong din ng pulis ang sino mang maaaring may koneksyon sa pagkawala ni Gretchen. Sa mga pag-uusap na ito, nakatanggap sila ng ilang mga interesting lead. Isang saksi ang nag-report na nakita ang isang batang babae na kahawig ni Gretchen malapit sa simbahan noong umagang iyon. Isang berdeng station wagon ang lumapit sa kanya, ngunit hindi nakita ng saksi kung ano ang nangyari pagkatapos. Isa pang tao ang nagbahagi ng katulad na kwento, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi nilang isang puting Cadillac ang lumapit sa batang babae. Sinundan ng pulis ang mga lead na ito. Sinuri ang mga may-ari ng lahat ng sasakyang tumutugma sa mga paglalarawan sa lugar, ngunit hindi nila matukoy ang kanilang kaugnayan. 4 na araw pagkatapos ng pagkawala ni Gretchen, nakatanggap ng bagong lead ang mga detective. Isang residente ng Westchester na 30 minutes ang layo mula sa Bumo ang tumawag sa pulis at nagsabing nakakita siya ng shorts ng bata na tumutugma sa deskripsyon ng suot ni Gretchen. Agad na ipinakita ng mga investigador ang shorts sa ina ni Gretchen, ngunit sinabi niyang hindi iyon pag-aari ng kanyang anak. Mula noon, walang progress sa kaso sa loob ng ilang linggo. Itinigil ng pulis ang operasyon ng paghahanap at nagtuon sa investigasyon. Patuloy silang nag-interview ng mga tao at sinundan ang anumang lead na mayroon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nabawasan ang pag-asa nilang makita si Gretchen ng buhay. Nagpatuloy ito ng 2 buwan hanggang sa October 14 nang makatanggap ng nakakakilabot na tawag ang pulis. Isang lalaki ang nagja-jogging sa isang malaking national park, mga 20 minutes ang biyahe mula sa Bumo. Doon, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa mga damuhan. Sa una, hindi niya maisip kung ano iyon. Ngunit nang lumapit siya, nabigla siya dahil ito ay katawan ng isang tao. Agad siyang tumakbo sa mga park ranger upang ipaalam ang natuklasan at tumawag sila sa pulis. Agad na napagtanto ng mga opisyal na ito ay bangkay ng isang bata, ngunit dahil sa antas ng pagkabulok, napakahirap tukuyin ang identification ng bata. Inakala ng mga detective na maaaring si Gretchen iyon, kaya't ipinakita nila sa mga magulang niya ang mga larawan ng damit na maingat na nakatupi sa tabi ng bangkay. Agad na kinumpirma ng ina ni Gretchen na pag-aari ng kanyang anak ang mga damit dahil siya mismo ang gumawa ng mga yon. Di nagtagal, kinumpirma ng mga forensic expert na si Gretchen nga iyon sa pamamagitan ng pagkukumapara ng katawan sa kanyang dental records. Natukoy din nila na ang sanhi ng kamatayan ay maraming malulubhang tama sa ulo at ang kaso ay na-classified na murder. Dahil masyado pagkabulok, hindi nila matukoy ang iba pang detalye, kabilang na kung ang biktima ay sexually assaulted. Bukod dito, wala pang DNA analysis noong 1975,
kaya't muling naiwan ang mga investigador na walang mga lead. Ang balita ng pagpatay ay muling nagbigay pansin sa local community at nagsimulang makatanggap ng mas maraming tips ang pulis. Napagtanto ng mga tao na maaaring may mapanganib na kriminal pa rin sa kanilang paligid, kaya't lahat ay nais makita ang salarin na mahuli agad. Nakatanggap ang mga investigador ng tips tungkol sa mga kahina-hinalang lalaki na nakita sa lugar ng parke, kung saan natagpuan ang katawan ni Gretchen, ngunit lahat ng mga tips na ito ay nauwi sa wala. Sinuri rin nila ang lahat ng nakatira sa loob ng ilang milyang radius na may kasaysayan ng marahas na krimen, ngunit wala ring resulta. Ilang buwan pagkatapos ng makita ang katawan, tuluyang natigil ang kaso at walang mga bagong lead mula noon. Sa mga nagdaang taon, binubuksan ang investigasyon paminsan-minsan. Sinuri ng mga detective ang lahat ng available na tips at leads, ngunit palaging nauuwi sa wala. Ang pangunahing problema ay wala silang ebidensya. Kahit nang magsimulang gumamit ng DNA analysis ang pulis, hindi ito nakatulong sa kasong ito dahil walang natagpuang foreign samples sa katawan ni Gretchen o sa kanyang damit. Bilang resulta, nanatiling hindi nalulutas ang kaso sa loob ng maraming dekada. Paminsan-minsan, itong nababanggit sa mga pahayagan at ipinapalabas sa TV, ngunit sa mga nakaraang taon lamang, muling nagbigay pansin ang publiko sa pagpatay kay Gretchen. Dalawang mamamahayag na sina Joanna at Mike ang nagpasya na magsulat ng libro tungkol sa krimen. Tinrabaho nila ito sa loob ng ilang taon. Kinokolekta ang lahat ng available na impormasyong at sinusubukang matuklasan ang katotohanan. Parehong lumaki sina Joanna at Mike sa Bumo at halos kasing edad ni Gretchen noong siya ay pinatay. Si Joanna, na 9 years old lamang noon, ay naaalala ito ng mabuti dahil hindi lamang nito naapektuhan ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang buong bayan. Pagkatapos ng pagkawala ni Gretchen, hindi na maaaring maglibot ang mga bata sa mga kalye o umalis ng bahay ng walang kasama. Lahat sila ay natatakot na baka muling umatake ang salarin at ang takot na ito ay daladala ng maraming taon. Kahit ang mga batang-bata ay hindi maiwasang maramdaman kung paano biglang nagbago ang kanilang buhay, kaya't lahat sila ay naaalala ang pagpatay kay Gretchen sa paglipas ng mga taon. Upang maisulat ang libro, nakuha ni Joanna at Mike ang access sa mga dokumento ng kaso at nakipag-usap sa maraming individual na sangkot sa kaso. Maingat nilang pinagsama-sama ang mga pangyayari noong mga araw na iyon at idinetalye ang buong kwento. Ang librong ito ay inilabas noong 2022 at agad na nakakuha ng malaking atensyon sa kaso. Gayunpaman, ang pangunahing epekto nito ay dumating makalipas ang ilang buwan nang isang babae ang tumawag sa mga pulis upang talakayin ang kaso ni Gretchen. Nakipagkita siya sa detective na humahawak ng kaso upang ikwento ang kanyang karanasan. Sinabi ng babae na siya ay 10 years old noong panahon ng pagpatay at nakatira sa Havertown na malapit lamang sa bahay ni Gretchen. Kaibigan niya si Gretchen at ang kanyang mga nakatatandang kapatid, pati na rin ang maraming iba pang bata sa lugar. Madalas siyang natutulog sa bahay ng kanyang mga kaibigan at isang gabi, may nakakatakot na nangyari habang siya ay nasa bahay ng dalawang magkapatid na kaibigan niya. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil may humahawak sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang ama ng magkapatid sa harap niya na agad na umalis ng kwarto. Natakot siyang magsabi kanino man tungkol dito at nanatili sa bahay na iyon ng isa pang gabi. Nangyari ulit ang parehong bagay, pumasok ang ama ng kanyang kaibigan sa kwarto at sinimulang hawakan siya. Kinaumagahan, sinabi niya sa isa sa mga kapatid ang nangyari. Sa kanyang gulat, sinabi ng kapatid na madalas itong nangyayari. Sinabi rin ng batang babae na minsan ay pumupunta ang kanilang ama sa kwarto ng kanyang kapatid sa gabi. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang lahat. Ngunit sa halip na pumunta sa pulis, pinagbawalan na lamang siya ng kanyang mga magulang na bumisita sa bahay ng kanyang kaibigan. Lahat ng ito ay nangyari isang linggo bago mawala si Gretchen. Pagkatapos ikwento ang kanyang karanasan, ibinunyag ng babae ang pangalan ng lalaki.
Ito ay si David Zanstra, ang parehong pastor na nagtuturo sa Sunday School. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento. Ibinunyag din niya na isang buwan pagkatapos ng pagkawala ni Gretchen, 2 beses na sinubukan ng isang lalaki na dukutin ang isa sa kanyang mga kaibigan. Tumanggi ang batang babae na sumakay sa kanyang kotse at kalaunan ay sinabi sa kanyang mga kaibigan na si Zanstra ang nagtangkang isakay siya. Upang patunayan ang kanyang pahayag, ipinakita ng babae sa mga detective ang kanyang personal na diary mula noong panahong iyon. Noong September 15, 1975, isinulat niya ang pakiusap ng kanyang kaibigan na panatilihing lihim ito dahil natatakot siyang saktan siya ni David Zanstra. Matapos matanggap ang impormasyong ito, agad na muling binuksan ng pulis ang investigasyon. Sa pagsusuri ng mga materyales ng kaso, natuklasan ng mga detective ang ilang mga kahina-hinalang bagay na hindi direktang nag-uugnay kay David. Tandaan natin na siya ang nag-ulat ng pagkawala ni Gretchen sa pulis. Nagbigay ang pastor ng detalyadong description ng suot ni Gretchen. Dark blue na shorts na may mga studs sa harap at mga bulsa na walang zipper o butones. Binanggit din niya na nakasuot siya ng puting pang-itaas at ang kanyang buhok ay naka-braids. Kasabay nito, sinabi niyang hindi niya nakita si Gretchen noong araw na iyon. Ito ay nagdulot ng makatwirang tanong. Paano niya nalaman kung ano ang suot ni Gretchen noong umagang iyon, lalo na't pagkatapos matagpuan ang katawan ni Gretchen na kumpirma ang mga description ni David na iyon nga ang suot niya. Nalaman din ng mga detective na nagsimula ang mga klase sa Sunday School ng halos 50 minutes ng late dahil hindi dumating si Zanstra sa simbahan sa regular na oras. Ibig sabihin, mayroon siyang sapat na oras upang dukutin si Gretchen, patayin siya, itapon ang kanyang katawan sa parke, at bumalik sa simbahan upang simulan ang kanyang mga klase. Ayon sa testimonya ni David, na ibinigay niya agad pagkatapos ng pagkawala ni Gretchen, dinala niya ang ilang mga bata sa kanyang van papunta sa simbahan ng ama ni Gretchen pagkatapos ng mga klase sa Sunday School. Iginiit niyang hindi niya nakita si Gretchen noong umagang iyon at napansin lamang ang kanyang pagkawala nang ipaalam ito ng kanyang ama. Isa pang nakakaintrigang bagay ay lumipat si David kasama ang kanyang asawa at 3 anak sa ibang lugar ilang buwan pagkatapos ng pagkawala. Mayroon ding ilang sasakyan si David, isa na rito ay isang Berdeng station wagon. Tandaan natin na may isang saksi na nagsabi sa pulis na nakita nila ang isang katulad na sasakyan na lumapit sa isang batang babae malapit sa simbahan noong araw na nawala si Gretchen. Pinagsama-sama ng mga detective ang lahat ng impormasyong ito at nagpasya silang kausapin si David. Noong panahong iyon, siya ay 83 years old na at nakatira sa Georgia. Kaya't nagpunta sila doon noong July 17, 2023 at nakipagkita sa kanya sa istasyon ng pulis at sinimulan siyang tanungin. Nang mapagtanto ni Zanstra na pinaghihinalaan siya ng mga detective sa pagpatay, nagsimula siyang itanggi ang lahat at tinanong sila kung ano ang ebidensya nila laban sa kanya. Sinabi nila sa kanya na mayroon silang testimonya ng isang babae na hinawakan niya noong natutulog sa kanyang bahay, pati na rin ang kwento tungkol sa pangmomolestya niya sa kanyang mga anak na babae. Nang marinig ito, nagulat si David at di nagtagal ay nagbago ang kanyang asal. Nang maunawaan niyang nabunyag na ang kanyang mga lihim, tumigil siya sa pagtanggi at 48 years pagkatapos ng pagpatay, nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanyang kwento, noong umagang iyon, nagmaneho siya papunta sa simbahan ng ama ni Gretchen gamit ang kanyang Berdeng American Motor Station wagon at nakita ang batang babae na umaalis sa kanilang bahay. Nang walang mga saksi sa paligid, nilapitan niya ito at inalok ng sakay. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Gretchen sa kanyang kotse. Kilala niya si David dahil magkaibigan ang kanilang mga pamilya at papunta rin siya sa kanyang mga klase sa Sunday School. Ngunit sa halip na dalhin siya sa simbahan, dinala siya ni David sa isang liblib na lugar sa parke, huminto ang kotse at sinabihan siyang maghubad. Tumanggi si Gretchen at sinabing gusto niyang umuwi, kaya't sinaktan siya ni Zanstra ng ilang beses sa ulo na naging sanhi ng pagkawala ng malay. Hinubad ng pastor ang kanyang damit, pinasaya ang sarili,
at pagkatapos ay dinala siya sa isa pang parke. Nang mapansing wala ng pulso ang bata, dinala niya ang katawan ni Gretchen sa damuhan at tinakpan ng mga sanga. Pagkatapos nito, bumalik si David sa simbahan upang simulan ang kanyang mga klase. Matapos marinig ang kanyang pag-amin, inaresto ng pulis si Zanstra para sa pagpatay kay Gretchen at dinala siya sa Pennsylvania. Siya ay inilagay sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit para sa pulis, ito pa lamang ang simula ng mas malalim na investigasyon. Isinasaalang-alang na inabuso ni Zanstra ang ilang mga batang babae. Malakas ang paniniwala ng mga detective na maaaring mayroon pang ibang mga biktima. Pinalala pa ang sitwasyon ng katotohanang si David ay nagtrabaho bilang pastor sa maraming lungsod at estado sa loob ng mga dekada, kaya't posible siyang nakagawa ng iba pang krimen. Kadalasan, siya ay nagtatrabaho kasama ang mga bata at lubos na iginagalang sa lipunan na maaaring nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang anumang hinala. Ngunit ngayon, nang lumabas na ang katotohanan, kinuha ng mga detective ang kanyang DNA sample at sinimulang ikumpara sa iba pang hindi nalulutas na mga kaso. Sinusuri rin nila ang mga hindi nalulutas na pagkawala ng mga batang babae sa mga lungsod kung saan siya nagtrabaho. Sa kasamaang palad, mabilis nilang natagpuan ang unang posibleng koneksyon. Agad na natuklasan ng mga investigador ang pagkawala ng 4 years old na si Amanda Campbell mula sa California noong 1991. Tulad ni Gretchen, lumabas siya ng kanilang bahay sa isang tahimik na lugar at nawala ng walang bakas. Noong panahong iyon, si David Zanstra ay nagtatrabaho bilang pastor sa parehong lugar. Sa ngayon, wala pang ebidensya laban sa kanya, ngunit sinabi ng pulis na ang kasong ito ay may ilang kapansin-pansing pagkakatulad sa pagdukot kay Gretchen at maaaring si David ang sala rin. Patuloy rin nilang iniimbestigahan ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa iba pang mga krimen. Sa ngayon, hindi pa nagsisimula ang paglilitis para sa kaso ng pagpatay kay Gretchen. Posible na ang mga abogado ni David ay nais pahabain ang proseso at payuhan siyang bawiin ang kanyang pag-amin. Kung mangyari ito, maaaring tumagal ng maraming taon ang paglilitis at walang kasiguraduhan na mabubuhay pa siya upang masaksihan ang hatol.